God can only be attained through the revelation of Jesus Christ, received by His As the apostles. church of Christ is here on earth, God will continue to appoint an apostle to lead and administer it. The beginning of a new year is filled with high hopes and positivity, and this celebration always encourages us to make things a lot better. In today's episode of The Word Today, Bishop Audrey Palanca will take us along in an in-depth reflection of what New Year should really mean to us. Let's all watch this. Sumayin niyo po ang Panginoon and welcome to this program. Sa episode na ito ay ating pong tatalakayin ang paksa na nauugnay sa pagharap natin sa bagong taon. Ang ating paksa ay, how can we become new this new year? Every time the new year comes, men have that perception that everything in him must become new, that all things must be changed. Kaya mula sa kanyang masamang ugali, gusto niyang baguhin ang kanyang bad habits, ang kanyang pananamit, yung iba naman yung kanilang gadgets kailangan bago. Yung iba naman ang kanilang furniture, ang kanilang appliances, gusto nila lahat sa bagong taon ay bago. Because it's New Year, everything must be new. Ngayon, ang katotohanan, ang karanasan ay nagsasabi, maaring mabago natin ang lahat ng bagay na nasa atin, gaya ng damit, gadgets, pero ang mahirap baguhin ay ang ating sarili. Sa kabila ng ating maraming New Year's resolution, ito pa din tayo. Sabi nga nila, hindi pa rin nabago. Ganyan din po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes chapter 1 in verse 9. Ang sabi po rito, what has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Ito ang buhay ng tao sa sanlibutan. Waring umiikot lang. Ang sabi ni Solomon ay walang bago. Sapagkat pag ating titignan sa Biblia, the Bible says that change can only happen to those who are in Christ. Ang pagbabagong ninanasa ng tao ay posible lang na makamit ng tao kung siya'y nasa Panginoon. Kaya sa 2 Corinthians 5 and 17, ang sabi po ng salita ng Diyos ay ganito, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Ano pang sabi ng salita ng Diyos? Ang tao'y posible lang na maging bago kung siya'y na kay Kristo. Sapagkat pag ang tao'y na kay Kristo, ang sabi, he will become a new person. The old life is gone and the new life has begun. Magsisimula ang bagong siya. Kaya to become new is only possible if a person is in Christ. Ngayon, how to be in Christ? Dahil ang sabi, yung mga na kay Kristo, sila'y bago na. Ang pagiging kay Kristo, una, tanggapin mo ang Panginoon. Yan ang sabi sa Ephesians 3:12. At ang isa pa ay itong nasa Galatians 3:27. Once you are baptized, ang sabi, those who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Ito pala ang katiyakan na ang tao'y nasa Panginoon. Kung tanggapin niya ang Panginoon, kung siya'y magpabautismo. Ngayon tingnan natin, how can we become new this new year? Number 1, we must have a new heart. Yan ang sinasabi sa Ezekiel chapter 36 in verse 26. Ang sabi, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Anong sabi ng salita ng Diyos? Paano tayo mababago? Kailangang tumanggap tayo ng bagong puso. At sino ang magbibigay ng bagong puso?
ang Panginoon. Aalisin niya ang batong puso sa atin at bibigyan tayo ng pusong masunurin. Ibig sabihin sa ating sarili, hindi natin mababago ang ating sarili because we cannot change our heart. Hindi natin mababago ang ating puso. Kahit pa nga natin sabihin na magpa-heart transplant pa tayo para baguhin ang puso natin, hindi pa rin mababago yun. Sapagkat Diyos ang nagbibigay ng bagong puso sa tao upang siya'y lubusang mabago. Ano pong bagong puso ang ibibigay ng Panginoon sa atin? Dito po sa Jeremiah chapter 24 in verse 7, ang sabi, I will give them a heart to know me, that I am the Lord. They will be my people, and I will be their God. For they will return to me with all their heart. Ano sabi ng Panginoon? Ang ibibigay niyang puso ay ang puso para makilala ang Panginoon. Kaya pag ang tao'y tumanggap ng bagong pusong mula sa Diyos, makikilala niya ang Panginoon. Makakalakad siya sa kalooban ng Diyos. Masusunod niya ang gusto ng Diyos. Ang Biblia ay nagsasabi tungkol sa malaking panganib kung ang puso ng tao ay hindi mababago. Dito po sa Marcos chapter 7, verses 20 to 23, ay makikita natin ang sabi ng Panginoon. Ano ang wika ng Panginoon? It is what comes from inside that defiles you. Ano sabi? Yung galing sa loob ang makakasama, ang makakahawa sa tao. In verse 21, sabi, for from within, out of a person's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride, and foolishness. Lahat pong itong masamang kalagayang ito ay nanggagaling sa puso. Ang sabi rito sa verse 23, all these vile things come from within. They are what defile you. Yan ang makakahawa. Yan ang magbabago sa iyo. Yan ang magpapasama sa iyo. Ang ibig sabihin, kung ano ang puso ng tao, ay magiging ganun siya. Kaya pag ang puso'y masama, pag ang puso'y bato, magiging matigas siya, magiging masama siya. Pero pag bigyan siya ng bagong puso ng Panginoon, mababago ang kanyang buhay, mababago ang kanyang pagkatao. Kaya sinasabi sa Proverbs chapter 21 verse 2, people may be right in their own eyes, but the Lord examines their heart. Ano raw ang Diyos? Sinasaliksik niya. Ini-examine niya ang puso ng tao. Maaring meron kang gawa na parang tama sa'yo, pero ang titignan pa rin ng Diyos ay ang puso mo. Sapagkat ang sabi sa 1 Samuel 16:7, ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya sabi niya, the Lord does not look at the things people look at. Ang Diyos ay hindi tumitingin gaya ng pagtingin ng tao. Sabi, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sa makatwid, mahalaga ng tao'y mabago ang puso. Dahil kung hindi nabago ang kanyang puso, hindi mababago ang kanyang pagkatao. Kaya ang paalala sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sa lahat ng bagay, ano sabi? Guard your heart. Bantayan mo ang iyong puso. Magkaroon ka ng, kumbaga sa physical na puso ay ma-check up mo kung ano ang status, ang lagay ng iyong puso. Kahit sa physical na nakalagayan, you cannot live without a beating heart. What the physical heart is to the body is what the spiritual heart is to the soul. Kaya pag yung physical na puso ay hindi mo maingatan, yan ang ikapapahamak mo. Halimbawa si Steve Irwin, na isang crocodile hunter. He was tragically killed by a stingray. Isipin nyo, na napaka husay siya. Bakit? Isang
crocodile hunter. Pero sa isang maliit na stingray na tumusok sa kanang bahagi sa kanyang puso, yun ang pumatay sa kanya. Spiritually, pag ang puso natin ay hindi natin maingatan, ito ang papatay sa atin sa spiritual na kalagayan at maglalayo sa atin sa Diyos. Bakit? Sapagkat merong gustong tumugis ng ating puso. Mula sa panahon pa ni Adam and Eve. Ano ang binihag ni Satanas? Ang kanilang puso. Si Judas, ang kanyang puso'y pinasok ni Satanas. Sa John chapter 13 verses 21 to 30. Yan ang pangyayari. Dito po sa verse 27, ano sabi rito? As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. So Jesus told him, what you are about to do it quickly. Si Judas, hindi basta't nagtaksil sa Panginoon. Ang sabi nila, nang si Judas ay maghudas, ay bunga ng pagpasok ni Satanas sa kanyang puso. Kaya mga kaibigan, nais ng Diyos na bigyan ka ng bagong puso. At matatamo mo lang yan kung ikaw ay nasa Panginoon. Ang pangalawa, how can we become new this new year? Pag ating babalikan itong Ezekiel 36 verse 27, ang sabi, I will put my spirit in you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ang pangalawa, dapat magkaroon tayo ng bagong espiritu. We must have a new spirit. God gives us a new spirit to help us to have the desire to obey Him. Yan ang ginagawa ng espiritu sa buhay ng tao. Kaya pag ang tao ay may espiritu, ang sabi ng Bible, palalakasin ang kanyang loob upang sumunod sa Diyos at maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sabi sa Efeso 3:16, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Pag ang tao tumanggap ng bagong espiritu, palalakasin ang kanyang pagkataong loob upang siya'y makalakad sa kalooban ng Diyos. Kaya pag ang tao ay nasa Panginoon, bibigyan siya ng bagong puso. Sa Romans 8 verses 14 to 16, makikita natin sa mga talatang yan na ang tao nasa Panginoon, meron siyang espiritu ng pagkupkop. Meron siyang patotoo ng espiritu. Sapagkat ang espiritu ng Diyos ay magpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Bakit gusto ng Diyos bigyan tayo ng bagong espiritu? Yun ang patotoo na tayo'y pag-aari niya. Yun ang patotoo na tayo'y mga anak ng Diyos. At ang pangatlo, ang panghuli, how can we become new this new year? Paano tayo magiging bago sa bagong taong ito? Ang pangatlo, we must have a new mind. Romans chapter 12 in verse 2, ang sabi, do not be conformed to the pattern of the world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Anong sabi ng salita ng Diyos? We must have a new mind. Ano yung bagong isip? Isip na hindi sa sanlibutan. Kaya sabi, do not be conformed to the pattern of the world, but be transformed by renewing of your mind. Ma-overcome lang natin ang sanglibutan. Ang gawa ng kaaway, kung ang ating isip ay ma-renew sa Panginoon. And when we have that renewed mind, ang sabi, we will be able to test, approve, what God's will is. His good and pleasing and perfect will. Once we have that new mind from the Lord, we will discover what is the perfect will in our lives.
mahahanap natin ang sakdal na kalooban ng Diyos sa buhay natin. Bakit po? Sapagkat pag meron kang bagong isip na mula sa Panginoon, your mind will be filled with the things of God. Di ba naalaala natin na diyan sinaway ng Panginoon si Apostol Pedro sa Matthew chapter 16 verses 22 to 23? And sabi, Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Ang sabi ng Panginoon dito sa verse 23, Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Anong sabi ng Panginoon kay Pedro? You do not have the mind that concerns God, but merely human minds. Pag ang isip mo ay sa Diyos, your mind will be filled with the things of God. Pero kung ang isip mo ay hindi bagong pag-iisip na bigay ng Diyos, ang isip mo ay laging isip na pangtao. At diyan ang tao magiging mapanganib ang buhay niya. Pero pag ang isip mo ay isip ng mga bagay tungkol sa Diyos dahil may bago kang pag-iisip, pati ang mga bagay na para sa iyo ay malalagay sa maayos na kalagayan. Sapagkat ang sabi sa Romans 11:34, who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? When we have the mind of God, mauunawaan natin ang kanyang mga payo. Ngayon ang tanong, where is the mind of the Lord? How can we know the mind of the Lord? 1 Corinthians 2:16, ang sabi ng mga apostol, who has known the mind of the Lord, so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Na kanino ang isip ng Panginoon? Nasa mga pagtuturo ng mga apostol. Kaya sabi, who has known the mind of the Lord? To instruct him. We have the mind of Christ. Ang mga apostol pala, sila ang may isip ni Kristo. Ang kanilang mga turo, ang sabi, yun ang mind ng Panginoon. Kaya tandaan nyo, may kasabihan, you become what you think. Kung ano yung iniisip mo, magiging ganun ka. When we have the new mind from the Lord, mababago ang buhay mo. Sapagkat yung isip mo, magiging ganun ka. Yung isip mo sa Panginoon, ang buhay mo ay maayos sapagkat Panginoon ang mangunguna sa buhay mo. Bakit ho? Sapagkat ang isip mo magiging kontrolado ng Espiritu ng Panginoon. Sa Espiritu, may buhay ka at meron kang kapayapaan. Romans 8 verses 5 to 6, the mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Meron kang buhay, meron kang kapayapaang mula sa Panginoon. And so, my friends, you want to experience true change in your life? Gusto mong makaranas ng tunay na pagbabago? You want to become new this new year? Let God change your heart. Let God change your spirit. And let God change your mind. He will give you a new heart, a new spirit, and a new mind. Paano mangyayari sa ating buhay yan? Tanggapin mo ang Panginoon. Sampalatayanan mo siya. Tanggapin mong ibanghelyo, magpabautismo ka, matitiyak mo na ikaw ay na kay Kristo. Pag ang tao ay na kay Kristo, siya'y magiging bagong nilalang, ang mga dating bagay ay mawawala at magiging bago na siya. And for our power quote for today, a new year is another opportunity for believers to have a new yearning to repent, to change, to serve God more faithfully and abundantly. We hope you learned so much from our program today. See you all again on our next episode here on Live TV. Have a happy and prosperous New Year to all of you.